Isipin mo ito, isang bata na halos itapon na ng sarili niyang koponan tapos bigla na lang isang legendary na franchise ang bumubulong ng pangalan niya. Iyan ang kwento ngayon at trust me, hindi ka aalis dito ng hindi kinikilig o kinakabahan. Kada araw may bagong balita. Kada araw parang may bagong piraso ng puzzle na dumarating. At ngayon, mas malinaw na kailanman ang direksyon. May malaking interes sa magkabilang panig. Ang sikat na young forward at ang isa sa pinakasikat na basketball franchise sa buong mundo. Hindi na ito bulong. Hindi na ito chismis lang sa gilid. Ito na yata ang totoong nangyayari sa likod ng eksena. Bakit ba parang sigurado na ito? Dahil sa simpleng dahilan, wala pa siyang napipirmahan kahit saan. At ang koponan na pinag-uusapan natin, hindi pa rin nila tapos ang kanilang mga galaw. Hindi pa sila tapos sa mga trade. Hindi pa sila tapos sa mga bagong kontrata. At alam mo ba kung bakit? Kasi may sinusunod silang plano. Parang pagbuo ng bahay. Hindi mo pwedeng ilagay ang bubong bago pa man matapos ang pundasyon. Kailangan munang tapusin ang mga hakbang isa-isa. Dahil kung magmamadali ka, masisira ang buong disenyo. At dito papasok ang kwento ng isang manlalaro na matagal ng bahagi ng koponan. Isang taong minahal ng mga fans. Pero kailangan ng paalamin. Alam mo bang kakaiba ang pakiramdam noon? Isang gabi, may mga balitang kumakalat na hindi na siya babalik. Kinabukasan, oras-oras lang, siya ay lumipat na sa kalabang koponan sa parehong lungsod. Hindi ba parang sobrang bilis ng pagkakataon? Para bang alam na nila noon pa ang mangyayari? Bakit hindi na lang sila nag-ayos ng paraan para hindi na sila maghiwalay? Simple lang, mahal na mahal ang gagastusin. At kung tutuusin, mas malaki ang mawawala kaysa mapapala. Minsan sa buhay, kahit gaano man kahirap, kailangan mong bitawan ang isang tao para lang may puwang para sa bagong simula. Masakit man, pero minsan yun talaga ang tamang desisyon. At heto na tayo ngayon kung saan halos lahat, mga taga-subaybay, mga eksperto, mga kritiko, kahit ang mga kalaban mismo ay parang sabay-sabay na sumasang-ayon sa iisang bagay, darating siya. Napakabihirang mangyari ito. Karaniwan, magkakaiba ang mga opinyon. May maniniwala, may hindi. Pero ngayon, halos iisa ang boses. At kapag ganoon na karamihan ang nagsasabi ng parehong bagay, mahirap nang hindi paniwalaan. Bumalik tayo sandali sa nakaraan. Noong isang season, may panahon na parang malapit na rin siyang umalis sa dati niyang koponan. Sinabi noon ng marami, kung sakaling hindi ito magtatagumpay, isang lugar lang ang gusto niyang puntahan. Isang koponan kung saan may mga superstar na kayang gumawa ng himala sa bawat manlalarong kasama nila. Isang lugar kung saan pwede siyang maging bagong tao. At bakit hindi, di ba? Lalo na ngayong wala na ang dating pinakamalaking bituin ng koponan. May puwang na para sa bagong bida. Kung tutuusin, ang batang ito, kahit maraming pagkukulang, hindi pa rin perpekto sa three-point shooting, minsan kulang sa consistency, may laman siyang potensyal na kaya niyang maging susi sa tagumpay. May mga gabi siyang parang superstar. May mga gabi rin siyang parang ordinaryo lang. Pero iyan ang kwento ng bawat batang manlalaro na may pangarap na maging dakila. Kung titingnan mo ang track record ng koponang ito sa pagpapalago ng mga manlalaro, nakakagulat talaga. May mga naging
average na manlalaro dati sa ibang koponan. Tapos, pagdating dito, naging bahagi pa sila ng tagumpay sa pinakamataas na antas. Kaya hindi kataka-taka kung bakit maraming naniniwala na kapag dumating ang batang ito, hindi lang siya magiging karagdagan, magiging bahagi siya ng himala. Kung nakikinig ka pa hanggang ngayon, alam mo bang ganito rin talaga kadalas ang buhay? Puno ng mga kwento ng pagbabago, ng paghihinta. Ng tiwala sa hinaharap kahit walang kasiguraduhan? Kung nararamdaman mong nadadala ka rin ng kwentong ito, please, i-share mo na ito ngayon. Baka may ibang tao rin na kailangang marinig ang ganitong uri ng inspirasyon ngayong araw. Ngayon, bumalik tayo sa kwento. May tanong pa rin na bumabagabag sa maraming tao. Sapat na ba ang isang bagong manlalaro para baguhin ang lahat? Ang totoo, hindi lang isa ang ginagawa nilang hakbang. May mga plano rin sila kung sakaling hindi ito matuloy. May mga alternatibong pangalan, may mga posibleng trade na maaaring biglaan na lumitaw. Mga pangalang hindi pa natin inaasahan ngayon pero pwedeng maging malaking sorpresa balang araw. Ganito talaga ang mundo ng malalaking desisyon. Puno ng paghihintay, puno ng pananampalataya sa proseso. Minsan, kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng bagay ay agad matutuloy. Kailangan mong maghintay, magtiwala, at patuloy na kumilos ng tama sa bawat hakbang. At dito na rin papasok ang pinakamahalagang bahagi ng kwentong ito. Ang tanong kung paano ba talaga nagbabago ang isang tao o isang grupo kapag pinagsama mo ang tamang mga tao sa tamang lugar. Minsan, hindi mo alam kung magiging maganda o hindi ang resulta hanggang sa aktwal mo na itong subukan. May mga koponan sa kasaysayan na kinutya bago pa man magsimula ang laban, tapos sa huli, sila pa ang nagulat sa lahat. Walang sino man ang naniniwala sa kanila noong una. Kulang sa laki, kulang sa bilis, kulang sa lahat, sabi nila. Pero sa huli, sila pa ang nagtagumpay ng di inaasahan ng kahit sino. Kaya bakit hindi rin pwedeng mangyari ito sa kwentong ito? Isipin mo na lang. Isang grupo ng mga taong may sari-saring kwento, may sari-saring laban, pinagsama sa iisang layunin. Tulad ng buhay natin, minsan hindi natin alam ang magiging resulta hanggang subukan na natin. Ang mahalaga, magtiwala tayo sa proseso at patuloy tayong kumilos ng may pag-asa. Sa huli, kahit ano pa ang mangyari, kung matutuloy man ang malaking paglipat na ito o hindi, ang tunay na kwento dito ay tungkol sa paghihihid, hintay, tiwala at pananampalataya sa bagong simula. Tungkol ito sa katotohanang minsan, kailangan mong bitawan ang luma para makapasok ang bago. At kahit gaano man kahaba ang proseso, ang mga taong tapat sa kanilang pangarap, sa huli, makakarating din sa kanilang pinapangarap na lugar. Kaya't kung nasabi ka rin sa kwentong ito, kung nadama mo rin ang saya at kaba ng paghihintay, huwag kalimutang mag-like ng video na ito. I-subscribe din ang channel para hindi ka makakaligtaan sa mga susunod na bahagi ng kwentong ito. At kung may opinion ka, ibahagi mo sa comment section. Gusto naming marinig ang iyong saloobin. Maraming salamat sa panonood at sa susunod na kwento, kita-kits ulit tayo.